Mr. Calderon, tamang-tama ang dating mo. Halika, pasok ka. Maupo ka muna. Maraming salamat po, Mrs. Sanchez. Isang karangalan po ang mapabilang sa inyong paaralan. Naku, kami nga yung swerte kasi dito ka magtatrabaho sa eskwelahan namin. Ako nga pala si Miss Buenviaje, by the way. I'll be your guide and, well, anything you need. Nandito lang ako. Welcome sa San Lorenzo, sir. Salamat, Miss Buenviaje. I appreciate the warm welcome. Pagpasensyahan mo na itong si Miss Buenviaje. Sadyang masayahin lang talaga siya. Anyway, Mr. Calderon, welcome sa San Lorenzo High School. Matagal na kaming naghahanap ng guro na may katulad mong credentials. Malaki ang maitutulong mo sa aming science department. Ako nga po ang dapat magpasalamat. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko para makapag-contribute sa school. Ano nga po pala yung dapat kong asahan sa first week ko rito? Simple lang naman ang patakaran dito. Gusto namin ng disiplina, pero may puso. Ang pasok ay 7:00 ng umaga sharp at no late policy po tayo. Mahigpit, lalo na sa flag ceremony. Pagdating naman sa mga estudyante, we follow a positive discipline approach. Huwag kang mag-alala, Sir Calderon. Napaka-supportive ng mga teachers dito. Lalo na ako. Kung may hindi ka maintindihan sa grading system o sa mga lesson plan templates, huwag kang magdalawang isip na katukin lang ako sa kabilang room mo, ha? Katabi lang kita, di ba? Opo sige. Sabi sa assignment ko, sa St. Therese daw ako. Tama, katabi lang yun ng room ko sa Our Lady of Lourdes. O di ba? Parang destiny. Mapagbiro ka talaga, Miss Buenviaje. Sobrang excited mo naman. Nga pala, isa pa, Mr. Calderon, we value professionalism. Ang dress code natin ay standard uniform mula Lunes hanggang Huwebes at wash day naman tuwing Friday. Sa susunod na faculty meeting, formal na kitang ipapakilala sa buong staff at sa iba pang mga department heads. Maraming salamat po. Handa na po akong magsimula. Tama po kayo, Mrs. Calderon. Sobrang excited na rin akong matrabaho si Sir. Makatrabaho pala si Sir. Miss Buenviaje, professional tayo rito. Baka nakakalimutan mo, nasa eskwelahan tayo. Pasensya na po, ma'am. Sobrang excited lang po talaga ako. Sir, gusto mo samahan kitang mag-tour dito sa school? Naku, wag na po, Miss Buenviaje. Nakakahiya naman po. Kaya ko na po. Oo, tama. Kaya niya na yon. O sige na, Miss Buenviaje, maaari ka nang umalis. And Mr. Calderon, ito na ang susi para sa silid-aralan mo. Again, welcome to San Lorenzo High School. Isang mapagpalang gabi sa inyo, Miss Terry, at sa lahat ng mga taga-subaybay ng Misteryo sa Dilim TV. Nais ko lang pong ibahagi na labis ang aking kagalakan sa pagkakataong makapagsulat at makapagbahagi ng kwento sa channel na ito. Sa totoo lang po, sanay lang akong manood ng mga vlogs at educational videos sa YouTube, kaya laking gulat at tuwa ko nang matuklasan ko po na may ganito palang channel na nagbibigay daan sa mga tunay na kwentong kababalaghan. Nakakaengganyo ang inyong platform dahil nagagawa nitong bigyan ng boses yung mga katulad namin na may karanasang mahirap ipaliwanag sa normal na usapan. Tawagin niyo na lamang po akong Archie. Bago ko simulan ang aking pagkukwento, nais ko po munang bigyang diin misteri na lahat po ng pangalan ng mga tauhan at mga partikular na lugar sa kwentong ito ay pinalitan ko. Ginawa ko po ito upang protektahan ang pagkatao at itago ang pagkakakilanlan ng mga taong sangkot para na rin po sa ikatatahimik ng lahat. Ako lamang po talaga ang may kagustuhang ibahagi ang karanasang ito dahil naniniwala po ako na may malalim na rason kung bakit sa akin ito nangyari. Isang aral o paalala na marahil ay dapat ding malaman ng iba. Muli, ako po si Archie. At ito po ang aking kwentong kababalaghan.
dumating ang unang araw ng pasukan. Ang unang araw ng pagtuturo ko sa San Lorenzo High School. Dahan-dahan kong pinihit ang doorknob at pumasok sa silid ng Section 3 St. Therese. Sila ang hawak kong klase, mga third year high school na kung sa panahon ngayon ay katumbas na ng grade 9. Taong 1995 pa ito naganap, Miss Terry. Iyong panahon na wala pa pong K-12, kaya kapag nakatapos ka ng 4 na taon sa mataas na paaralan, ay opisyal ka ng high school graduate at maaari ng tumungtong agad ng kolehiyo. Sariwa pa sa alaala ko ang amoy ng chalk at ang tunog ng mga electric fan na umiikot sa kisame habang bumubungad sa akin ang aking mga bagong estudyante. Pagpasok ko, bumalot ang panandali ang katahimikan sa loob ng kwarto. Ang lahat ay nakatitig sa akin, lalo na ang mga dalagitang tila kumikislap ang mga mata habang sinusundan ang bawat galaw ko. Sa totoo lang po, hindi na po ito bago sa akin. Sa dati ko pong pinasukan kung saan ako nanatili ng 2 taon sa pagtuturo. Ganon din po ang turing nila. Hindi naman po sa pagmamayabang, misteri. Pero mistisa po kasi ang nanay ko at ang tatay ko naman ay magandang lalaki rin. Kaya naman bata pa lamang po ako, sanay na akong makarinig ng mga papuring gwapo, pogi o mukha raw akong artista. Good morning sa inyong lahat. Ako si Mr. Calderon, ang inyong magiging class advisor para sa taong ito. Bukod sa pagiging advisor, ako rin ang magtuturo sa inyo ng chemistry at physics. Hala, ang gwapo ni sir, ang tangos ng ilong. Bago tayo magsimula, gusto ko lang linawin ng ilang bagay. Kahit bago lang ako dito sa San Lorenzo, huwag niyong isiping magiging maluwag ako sa inyo. Gusto ko sa klase ko disiplinado. Ayoko nang maingay kapag nagsasalita ako sa harap at ayoko rin ng late. Pero huwag kayong matakot sa akin, hindi naman ako nangangagat. Gusto ko rin maging masaya yung klase natin. Basta alam niyo yung limitasyon niyo, magkakasundo tayo. Sir, totoo po ba na mahirap yung chemistry? Sabi po kasi nila, nakaka-nosebleed daw po yung mga formula. Mahirap sa simula, pero kung makikinig kayo ng mabuti, madali lang yan. It's all about understanding the elements. Sir, tanong lang po. May girlfriend po ba kayo? O asawa? Science ang ituturo ko, hindi ang personal na buhay ko. Mag-focus muna tayo sa lesson, okay? Sayang naman, pero okay lang. Basta ikaw po yung teacher namin. Gaganaan akong pumasok araw-araw. Oo nga, ako rin. Naging normal naman ang bawat takbo ng araw ko sa buong first quarter, misteri. Nakuha ko na ang kiliti ng aking mga estudyante. Alam nilang marunong akong makipagbiruan, pero alam din nilang sa oras na magseryoso ako ay dapat silang makinig ng mabuti. Dahil doon, natuto silang gumalang at nagkaroon sila ng tamang disiplina. Wala naman talagang gaanong pasaway sa klase ko. Gayunpaman, kaya ng dati kong karanasan, hindi talaga maiwasan na may mga estudyanteng magkagusto sa akin. Normal naman siguro yun sa mga kabataan. Kahit nga mula sa ibang section, may mga tumatambay pa sa labas ng klase ko para lang abangan ako. Sumisilip sila at naghahagikikan, tila kinikilig tuwing dadaan ako. Pero sa gitna ng lahat ng ingay at atensyong yon, misteri, may isang dalagitang nakapukaw ng pansin ko. Madalas ko po siyang mapansing mag-isa lang. Mahaba ang kanyang buhok, payat ang pangangatawan at morena ang balat. May suot din siyang pulang ribbon sa kanyang ulo. Kapansin-pansin ang paraan ng pagtingin niya sa akin. Minsan napakalalim ng kanyang titig at minsan naman nakangiti siya sa paraang hindi ko mawari. Madalas ko siyang makita sa may bintana habang nagkaklase ako. Nakikita ko rin siya sa kantin o kaya naman nakatayo lang sa dulo ng hallway. Tila laging nakamasid sa bawat galaw ko. Hi sir, kamusta ang first few weeks? Mukhang gamay na gamay mo na yung St. Teresa.
Mabuti naman, Miss Buenviaje. Maayos naman yung mga bata. Nakikinig naman sila. Naku, masyado namang formal. Michi na lang yung itawag mo sa akin pag wala sa harap ng klase. At kung papayag ka, Archie na lang din yung itatawag ko sa'yo. Parang ang sarap pakinggan, di ba? Archie and Michi. Parang bagay. Sige, Michi. Kung yan ang gusto mo. O ayan. Archie, kakamustahin lang sana kita at ipapaalala na may faculty meeting mamayang uwian ha. Huwag kang tatakas, baka hanapin kita. Sige, mauna na ako. Habang kausap ko si Michi, napansin ko sa malayo ang dalagang hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam ang pangalan. Hindi naman ako gumagawa ng paraan para alamin ito dahil sa totoo lang, Mystery, hindi rin naman ako interesado. Lagi siyang may suot na pulang ribbon na headband sa ulo, kaya naman binansagan ko siya sa isip ko na red ribbon. Pero sa pagkakataong iyon, kakaiba ang aura niya. Masama ang tingin ni Red Ribbon sa amin, para siyang galit habang nagmamasid. Pero binaliwala ko lang yun at inisip na baka sadyang ganoon lang talaga ang kanyang ekspresyon. Maya-maya, pagkatapos naming magpaalam sa isa't isa ni Michi, hindi pa ako nakakalayo nang makarinig ako ng malakas na tili at malaking kaguluhan mula sa mga estudyante. Agad akong tumakbo pabalik at doon ko nakita si Michi na nakasalampak sa sahig sa paanan ng hagdan. Umiiyak siya sa tindi ng sakit at hawak-hawak niya ang kanyang binti. Aray! Ang sakit! Ang binti ko parang nabali! Ma'am, okay lang po ba kayo? Ano po bang nangyari? Michi, anong nangyari? Nadulas ka ba? Hindi, Archie. May tumulak sa akin. Ramdam na ramdam ko yung dalawang kamay na tumulak sa likuran ko. Kaya nawalan ako ng balanse. Pero paglingon ko, wala naman akong nakitang tao. Pero sigurado talaga ako may tumulak sa akin. Sigurado ka ba? Baka naman sumabit lang yung takong mo. Hindi. Naramdaman ko talaga may tumulak sa akin. Hindi ako pwedeng magkamali. Ang totoo, Mystery, nagtaka ako sa sinabi ni Michi. Sa pagkakatanda ko kasi, bago ang insidenteng yun, iginala ko ang paningin ko at wala naman akong ibang nakitang tao o estudyante sa hallway ng mga oras na yon kundi kaming dalawa lamang. Agad na dinala si Miss Buenviaje sa klinik para masuri. Pagdating ng aming faculty meeting, nakita ko siyang pumasok na iika-ika ang lakad. Ngunit sa kabutihang palad, wala naman daw nakitang matinding injury o bale sa kanyang binti. Gayunpaman, bakas pa rin sa kanyang muka ang gulat at takot mula sa nangyari. Nang matapos na ang mga klase at meeting, nag-abang na ako ng jeep para makauwi. Kasabay ko pa noong una yung ilang mga guro, pero karamihan sa kanila ay naglalakad na lang o nag-tricycle dahil mas malapit ang mga tahanan nila kumpara sa tinitiran ko. Habang naghihintay, napansin ko sa kabilang kalye, eksaktong katabi ng isang nagtitinda ng fishball, si Red Ribbon. Nakatingin siya sa akin ng diretsyo at bahagya pa siyang kumaway. Dahil pamilyar siyang estudyante sa San Lorenzo, tumango ako pabalik bilang pagkilala bago ako tuluyang sumakay ng jeep. Pero laking gulat ko, Mystery, pagbaba ko ng jeep sa may kanto namin, habang naglalakad ako patungo sa aming bahay, doon ay muli kong nakita ang dalaga. Para bang nakasunod siya sa akin, pero mabilis siyang nagtago sa likod ng isang malaking puno. Bahagya akong nagtaka, pero pilit kong pinakalma ang sarili ko. Naisip ko na lang na baka nagkataon lang na taga-roon din siya sa lugar namin at nagkataong nagkasabay kami sa rutang inuuwian. Isang Sabado, nagkaroon kami ng pagkakataon ng mga kaibigan kong maglaro ng basketball. Matapos noon, napadaan kami sa isang lugawan at napagpasyahang doon muna kumain at magpahinga. Grabe, Archie. Akala ko kinalawang ko na sa paglalaro, pero ang lupit pa rin ng jump shot mo, ha? Hindi na nga ako makapuntos tulad ng dati. Mahina na rin yung tuhod ko sa pagtalon. Ramdam ko na yung bigat ng katawan ko.
mahina pa yung lagay na yun ha. Tuwing nakakashoot ka nga panay tilian ng mga babae at mga bakla na nanonood sa court. Pero teka, kamusta naman yung buhay mo sa San Lorenzo High? Balita ko, chicks magnet ka na naman dun Marami bang magagandang teacher o estudyanteng nagpapakyut sa'yo? Oo nga, sabihin mo lang at baka mag-enroll na rin kami. Kayo talaga? Okay naman, maayos yung mga bata. May mga makukulit pero nadadaan naman sa disiplina. Nga pala Efren, may co-teacher ako doon, si Miss Buenviaje. Single at bagay kayo noon. Talaga? Nako, pakilala mo sa akin yan. Oo sige, ilalakad kita roon pag may pagkakataon. Nga pala Archie, kamusta na pala kayo ni Catherine? Nag-usap na ba kayo? Balita ko, nakauwi na raw siya galing Abu Dhabi noong nakaraang linggo. Ganun ba? Hindi ko alam Hanggang ngayon kasi wala kaming komunikasyon. Sayang din yung sa inyo no? 5 taon din kayo tapos Abu Dhabi lang palang makakapaghiwalay sa inyo. Pero ngayon pre, nandito na siya. Wala ka bang balak na dalawin o kausapin man lang siya? Baka ito na yung second chance na hinihintay mo. Hindi ko alam Efren Maraming nagbago sa loob ng 2 taon na wala siya. Abala rin ako sa trabaho. Hindi ko pa yata kayang isingit yung love life sa ngayon. Ganun? Sayang naman. Teka, sino ba yung tinitignan-tignan mo riyan kanina pa? Habang kausap ko kasi ang dalawa, Misteri, bigla akong natigilan dahil sa isang pamilyar na mukhang dumaan sa loob ng kusina ng kinakainan naming lugawan. Mula po kasi sa pwesto namin, matatanaw mo ang pinto at ang maliit na parte ng kusina nila. Doon ko nakitang dumaan ang dalagang binansagan kong Red Ribbon. Dito yata nakatira si Red Ribbon Ha? Sinong Red Ribbon? Oo nga, di ba tindahan ng cake yun? Wala. Estudyante yun sa San Lorenzo High. Mukhang sila ata may-ari nitong lugawan. Talaga? Naku, ikaw ang magbayad at magpakilala kang teacher ka sa magulang niya. Baka makalibre pa tayo. Baliw, nakakahiya naman yun, ano ka ba? Matapos naming kumain ay nagbayad na rin kami agad. Hindi na ako nagtanong pa sa may-ari o nagtangkang silipin ang kusina. Minarapat ko na lang na umalis na agad at huwag nang makiusyoso pa. Nang maghiwa-hiwalay na kaming tatlo ni na June at Efren, hindi ko mapigilang makaramdam ng kilabot. Sa gilid ng aking mata, parang nahagip ko muli ang figura ng dalagita, si Red Ribbon, na bahagyang nakasilip sa likod ng isang poste. Sa puntong ito, hindi na lamang pagtataka ang naramdaman ko, kundi bahagyang pagkairita. Pakiramdam ko, hindi na ito simpleng pagkakataon, sinusundan na niya talaga ako. Nalaman siguro niya na malapit pala sa lugawan nila ang tirahan ko. Ayaw na ayaw ko pa naman na may nakakaalam ng mga pribadong detalye ng buhay ko. Lalo na't isa akong guro na dapat ay huwaran sa aming komunidad. Lumingalinga ako sa paligid at sadyang pinahalata na alam kong may nagmamasid sa akin sa pag-asang matatabangan na siya at titigil na sa pagsunod. Maya-maya naman ay nawala na rin siya at inisip ko na lamang na baka bumalik na siya sa kanilang lugawan. Pagdating ko sa tapat ng aming bahay, tila tumigil ang mundo ko. Doon, nakatayo at naghihintay ang babaeng naging malaking bahagi ng aking nakaraan, si Catherine. Siya po yung dati kong kasintahan na pinag-uusapan namin ni na June at Efren. Minahal ko po siya ng husto sa loob ng maraming taon. Noong nagtrabaho siya sa ibang bansa, pinili niyang makipaghiwalay dahil hindi raw niya kaya ang hirap ng long-distance relationship. Aaminin ko sa'yo, Misteri, inabot ako ng ilang buwan bago ko nasabing naka-move on na ako sa kanya. Pero sa sandaling yun, nang makita ko siyang muling nakangiti sa akin, naramdaman kong may natitira pa palang pagmamahal sa puso ko. Ang saya at ang gaan ng pakiramdam ko habang papalapit sa kanya. Catherine, napadalaw ka yata. Kamusta ka na? Nabalitaan ko nga kila Efren na nakauwi ka na nung nakaraang linggo. Nabalitaan mo na pala pero bakit parang wala kang balak na magparamdam? Hindi mo man lang ako pinuntahan. Kaya heto, ako na yung nagkusang magpunta sa'yo. Pasensya ka na ha.
Hindi ko kasi alam kung gusto mo kong makita o baka ayaw mo na. Pero sige, halika. Pasok ka muna sa loob. Pinatuloy ko muna siya sa loob ng aking bahay at doon ay nagkaroon kami ng pagkakataong magkamustahan ng masinsinan. Ikinuwento niya ang naging buhay niya bilang guro sa Abu Dhabi, ang lungkot na dala ng paglayo at ang hirap ng buhay sa ibang bansa. Ibinahagi ko rin ang aking mga karanasan sa bago kong pinapasukan sa San Lorenzo High School. Ngunit ang pinaka-ikinatuwa ko ay nang sabihin niyang plano na niyang manatili na lamang dito sa Pilipinas ng permanente. Sinabi niyang hindi raw niya kayang tiisin ang lumbay doon kahit pa marami siyang kasamang Pinoy. Ayon sa kanya, iba pa rin daw kapag kapiling niya ang kanyang pamilya. At ako. Misteri, halos lumundag ang puso ko sa tuwa sa sinabi niyang yon. Tila ba muling nabuhay ang pangarap naming dalawa na naudlot noon nung siya ay umalis. Nung lumalim na ang gabi, nagpaalam na si Catherine na uuwi na sa kanila. At dahil medyo madilim na ang kalsada at kabilang barangay pa siya, nagdesisyon akong ihatid siya. Pinaghintay ko muna siya sa labas habang ikinakandado ko ang aming pinto. Ngunit sa isang iglap, nabasag ang katahimikan ng gabi sa isang napakalakas na sigaw ni Catherine. Paglingon ko, isang malaking motor ang mabilis na humaharurot patungo sa kanyang direksyon. Walang pag-aalinlangan akong tumalon patungo sa kanya at niyakap ko siya para mailaga ng motor. Sabay kaming natumba sa kalsada habang ang driver ng motor ay nawalan din ng balanse at sumemplang ilang metro ang layo sa amin. Nako, sir, ma'am, pasensya na po talaga. Hindi ko sinasadya. Nawalan po ako ng kontrol. Muntik na kaming mamatay doon ah. Bakit ho ba ang bilis ng takbo nyo? Sir, may nakita po kasi akong mabilis na pulang bagay na biglang lumipad o lumitaw sa harap ko. Biglang humarang kaya nagulat po ako at napakabig. Sa huli, dahil wala naman po kaming malalang sugat at tila natatakot din naman ang driver at humingi naman ng pasensya, tinanggap na namin ang kanyang paumanhin at nagkanya-kanya na kami ng tahimik. Matapos ang mahabang gabi ng paghatid kay Catherine at ang muntikang aksidenteng iyon, nakabalik na ako sa wakas sa bahay. Habang nagpapasalamat sa Diyos na ligtas kaming dalawa, kumuha ako ng baso ng Coke at tumayo sa tapat ng bintana para magpahinga. Ngunit habang tumitingin ako sa labas, biglang nanigas ang buong katawan ko. Sa gitna ng dilim, sa ilalim ng puno sa tapat ng aming bahay, nakatitig sa akin ng isang babae. At nang titigan ko, misteri, si Red Ribbon. Siya ang babaeng iyon. Ang kanyang pulang headband ay tila nagliliyab sa gitna ng kadiliman. At dahil sa matinding pagkagulat, nabitawan ko ang hawak kong baso at nabasag ito sa sahig. Agad ko itong pinulot at niligpit at nang paglingon ko pabalik, wala na siya. Sa puntong yun, misteri, napalitan ng inis ang aking pagkagulat. Parang sobra na kasi yung pagsunod niya, kaya naman buo na yung loob ko na kakausapin at pagsasabihan ko siya pagpasok ko sa paaralan. Pero pagdating ng kinabukasan, misteri, naging napakaabala ng aking schedule kaya pansamantala kong nakalimutan ang nangyari noong nakaraang gabi. Bagamat plano ko talagang kumprontahin si Red Ribbon at puntahan siya sa kanilang silid, hindi ko na nagawa dahil sa sunod-sunod na lesson at ang mga paperworks na kailangan kong tapusin. Nakalimutan ko na nga ang tungkol sa kanya hanggang sa sumapit ang oras ng uwian. Habang pabalik na ako sa aking room para kunin ang aking mga gamit, bigla kong nakita ang isang pamilyar na figura na mabilis na lumabas mula sa loob ng aking silid. Walang iba kundi si Red Ribbon. Agad siyang tumakbo palayo sa hallway at sa bilis ng kanyang pagtakbo ay hindi ko na siya nagawang habulin pa. Napailing na lang ako at pumasok na lang sa loob pero agad akong napahinto sa aking nasilayan. Misteri, sa gitna ng malinis na blackboard,
May isang malaking sulat gamit ang pulang tsyok. Nakasulat dito ang mga katagang, "Akin ka lang." Oh, Sir Archie, bakit tulala ka riyan? Para kang nakakita ng multo ah. Ikaw pala, Miss Michi. Ano yung nakasulat sa blackboard mo? Akin ka lang? Grabe yan ah, hindi tama yan. Buburahin ko na lang. Baka mga estudyante na nantitrip. Alam mo naman mga bata ngayon, mga maluloko. Pero biro lang siguro yan. Aba, dapat lang nabiro yan no? Kung hindi, kailangan nating i-report yan sa office. Hindi magandang biro yung ganyan. Oo, tama ka nga. Nga pala, kamusta na yung pilay mo? Oh, ikaw talaga. Masyado kang mahalatang concerned. Pero eto, medyo okay na. Pero paminsan-minsan, sumasakit pa rin. Kailangan ko na yata ng tagahatid sa bahay. Ikaw ba? Baka gusto mong mag-volunteer. Habang nagsasalita si Miss Buenviaje, napalingon ako sa pinto at nahagip ng mata ko si Red Ribbon sa kabilang koridor. Hindi ko na siya napatapos pa ng sinasabi at umalis na agad ako para puntahan ng bata. Uy sir, ano ba? Bakit bigla-bigla kang umalis? Sino ba yung tinitignan mo? Si Red Ribbon, asa na yun? Ba't ang bilis na wala? Ha? Sinong Red Ribbon? Ma'am, tanong ko lang. Doon sa klase ni Mr. Galvez, may estudyante akong hinahanap eh. Baka alam mo yung pangalan niya. Mahaba ang buhok, payat, morena, at laging may suot na pulang ribbon sa ulo. Wala akong kilalang ganun, sir. Yung klase ko lang yung pamilyar sa akin kasi pangalawang taon ko pa lang dito, kaya hindi ko pa kilala lahat ng estudyante. Bakit? Huwag mong sabihin, may natitipuhan ka sa kanila. Ay, naku ma'am, hindi ganun. Wala akong gusto kahit kanino at lalo na sa estudyante. May tatanong lang talaga ako. Buti naman kung ganun. Bawal na bawal kasi yun, sir. Pero sa kapwa teacher, pwede naman yata. Ganun ba? Sige ma'am ha, salamat. Mag-aayos na ako ng gamit. Uuwi na rin ako. Teka, hindi mo man lang ba ako ihahatid? Di ba kinakamusta mo yung binti ko? Mukhang okay ka na ma'am eh. Nahabol mo nga ako kanina. Sige ingat na lang sa'yo Michi. Alis na ako. Pero sir, masakit pa. Uy, Archie! Archie! Bumalik ka dito! Kainis! Iniwan na naman ako. Makalipas ang ilang araw, hindi ko na nakita si Red Ribbon. Nagsimula na akong magduda kung nag-absent ba siya o sadyang umiiwas dahil alam niyang may ginawa siyang mali. Nagdalawang isip ako kung isusumbong ko siya sa kanyang advisor. Pero mas nanaig yung awa ko, Miss Terry. Ayoko namang mapahamak yung bata o mapagalitan ng husto. Kaya minabuti ko na lamang na manahimik na lang muna. Naisip ko, ako na lang muna ang kakausap sa kanya. Isang hapon, nag-overtime ako sa silid-aralan dahil sa dami ng mga exam na kailangang tsikan. Habang seryoso ako sa pagsusulat, bigla akong nakarinig ng mahihinang yabag sa labas ng pinto. At nang lumingon ako, nahagip ng mata ko ang mabilis na pagdaan ni Red Ribbon. Agad akong napatayo at tinawag siya. Ayoko nang mag-aksaya ng panahon at kailangan makausap ko na siya. Sandali! Ikaw na estudyante ni Mr. Galvez. Gusto kitang makausap. Napahinto ang dalaga sa paglalakad pero hindi siya humarap sa akin. Nakayuko lamang siya at tila nanginginig. Sa isip ko, baka nahihiya siya o natatakot na mapagalitan. Hindi ko na siya pinilit na humarap pa. Sa halip, kinausap ko na lang siya ng mahinahon. Hindi ko na to paparating sa advisor mo, pero mali yung ginawa mo, yung pagsunod-sunod sa akin, yung pagsulat mo sa blackboard. Kung may kailangan ka, pwede mo naman akong kausapin dito sa eskwelahan, pero hindi na dapat umabot na susundan mo ko sa bahay.
Umiiyak ka ba? Tumahan ka na. Hindi naman kita kinagagalitan. Pinagsasabihan lang kita. O siya, sige. Huwag ka nang umiyak. Basta sa susunod huwag mo nang uulitin yun. Maliwanag? Napansin ko naman na dahan-dahang huminto sa pag-iyak ang dalaga at unti-unti rin siyang tumango kahit nakatalikod pa rin sa akin. Mystery, para sa akin, sapat na senyales na yon na naiintindihan niya ako. Ayoko na rin siyang piliting harapin ako at baka lalo lang siyang matakot at mapahiya. Magandang hapon, sir. Hindi pa po ba kayo uuwi? Halos mapatalon ako sa sobrang gulat nang biglang lumitaw sa likuran ko si Mang Estong, ang pinakamatandang maintenance ng San Lorenzo High. Magandang hapon ho, Mang Estong. Oo may tinatapos pa ako sa silid. Kinausap ko lang din ho itong estudyante. Teka, nasaan yun? Lumingon ako sa buong hallway at nawala bigla si Red Ribbon. Estudyante ho, sir? Tama ba ang rinig ko? Kanina pa ho nakauwi ang lahat ng mga bata. Meron pa ho, Mang Estong. Ikausap ko lang ngayon lang. Baka hindi nyo lang ho napansin kasi mabilis talaga yung tumakbo. Bale, siya ho yung mahaba yung buhok, morena, payat, at saka laging may suot na pulang ribbon. Pero Mystery, imbes na sumagot, nagbago ang itsura ni Mang Estong. Para bang naging seryoso ang pagtingin niya sa akin. Sir, sigurado ba kayo? Mahaba ang buhok at may pulang laso? Payat at morena? Oo, siya nga ho yun. Mabuti pa, sir. Halika hoy, sumunod kayo sa akin. Wala na akong nagawa noon at sumunod na lamang ako kay Mang Estong. Nakarating kami sa isang lumang stockroom ng eskwelahan. Mang Estong, bakit ho tayo nandito? Meron lang ho akong gustong kumpirmahin. At doon, may kinuha siyang isang lumang kahon at hinalungkat ang isang lumang photo frame. Napansin kong isa itong lumang class picture. Sir, hanapin niyo ho sa litratong ito kung nandito ba ang tinutukoy ninyo. Kung wala, sir, yan mabuti. Hinagod ko ng tingin ang bawat muka sa litrato at hindi nga ako nagkamali. Sa ikatlong hanay, nakita ko ang dalagitang kausap ko kanina, si Red Ribbon. Oh, heto Mang Estong oh. Ito yung estudyanteng sinasabi ko sa'yo. Ito yung kausap ko kanina. Napansin ko ang panginginig ng kamay ni Mang Estong habang tinititigan ang itinuturo ko. Nanlalaki ang kanyang mga mata at bahagyang napangangapa. Sir, tama nga ho kayo. Estudyante nga ang dalagang yan dito sa San Lorenzo. Pero, ano yun, Mang Estong? Pero, estudyante siya noong taong 1968 bago siya mamatay. Tila binuhusan ako ng malamig na tubig, Mystery. Napatingin ako sa maliit na blackboard na hawak ng guro sa litrato. Nakasulat nga doon ang taong 1968 at halos maihi ako sa salawal ko nang mapagtanto ko na ang kausap ko kanina, ang umiiyak na dalagita at ang madalas sumunod sa akin ay matagal na palang patay at isa ng kaluluwa. Ikinuwento ni Mang Estong na ang dalagang yun ay nagkagusto raw sa dati niyang guro. Isang tipikal na dalagitang estudyante na laging nakabuntot sa kanyang hinahanga ang lalaki. Ngunit isang hapon, aksidente niyang nakita ang gurong iyon na may kayakap at kahalikan na isa ring guro noon sa eskwelahan ng San Lorenzo. Sa sobrang taranta at takot na baka siya ay mapagalitan at mapahamak, nagtatakbo siya palabas ng paaralan nang hindi tumitingin sa kalsada. Isang humahagibis na kotse ang sumalpok sa kanya. Ang kotse ay tumakas at ang dalaga ay binawian ng buhay bago pa lamang makarating sa ospital. Kung kaluluwa na lang siya, bakit
Bakit niya ako sinusundan palagi? Bakit siya nagpapakita sa akin? Hindi ko rin alam. Pero marahil sir sa inyo niya nakita ang mukha ng dati niyang iniibig. Kaya bumalik ang alaala ng kanyang kaluluwa. Akala niya siguro kayo ang gurong iyon. Kinilabutan ang buong pagkatao ko nang marinig ko ang kwento, Misteri. Abot-abot ang pawis ko at di ko lang pinapahalata yun pero nanginginig na rin ako. Hindi ko alam kung paano ako babalik ng silid mag-isa. Mabuti na lamang at nagkusa na lang si Mang Estong na samahan ako. Siguro nahalata rin niya ang takot sa akin. At kahit sa pag-uwi ko, Misteri, abot-abot pa rin ang aking takot. Lalo na nang maalala ko yung pwesto niya sa puno. Hanggat maaari, umiiwas nga akong tumingin sa bintana noon, pati na rin sa puno. Pero alam mo, Misteri, napaisip ako. Baka noong kinausap ko siya ng maayos at noong tumango siya sa akin habang nakatalikod, iyon na siguro ang kanyang paraan ng pamamaalam. Na sa wakas, naramdaman niyang narinig at naintindihan siya. Doon ko napagtanto na kahit pala ang mga kaluluwang hindi matahimik, kapag kinausap mo ng may paggalang at maayos na pakikiusap, ay marunong ding sumunod at tumupad. Maaaring dito niya na rin nakita ang liwanag na matagal niya nang hinahanap. Huwag po kayong aalis mga kamisteryo dahil magbabasa pa tayo ng mga comments mula sa nakaraang video. Unahin na po natin si Sir Edwin Montenegro. Ang sabi niya, walang kupas ang mga kwentong kababalagan mo, Madam Terry. God bless po sa channel niyo. God bless din po, Sir Edwin Montenegro. Salamat! Shoutout din po kay Ma'am Loralay Altarejos, Ma'am Crisgel Mamado, Sir Emil and Ma'am Nancy. Ang sabi naman ni Sir Chanley Wong, thanks Misteri, kahit hindi nakaabot sa premiere ng kwento, hinahabol ko po talaga kasi exciting palagi yung mga uploads. Napakaganda ng kwento at nakasentro sa kulam at in the end, ginawa ang tama. Nagpatawad sa isa't isa at bumalik ang pagkakaibigan. Sana dumami pa po talaga ang inyong mga taga-suporta at subscribers this year. More power po sa inyong channel, Misteri. Naku, maraming salamat po at yan din po yung dalangin namin ngayong 2026. Hello din po kay Ma'am Annaliza Malatbalat. Ang sabi niya sa kanyang comment, hope you all good, Misteri and the cast of Misteryo sa Dilim TV. All the best for the years. Regards, Ate Ana from the heart of Australia. Thank you so much po, Ma'am Ana. Ang sabi naman ni Sir Emmanuel Escobel ay lagi po akong nakikinig sa bawat story nyo. Sana po next time, pa-shoutout po kay Babs. Thank you po at Happy New Year. O ito na yung next time na yon. Shoutout sa'yo Sir Emmanuel at kay Babs. Shoutout din po kay Ma'am Gracia Balitaan, Richelle Zonyo, Ma'am Zen Komaki, Gina Tanghal at sa lahat-lahat ng ating mga bagong subscribers. Kung nagustuhan niyo po ang ating bagong kwento, huwag pong kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe dito sa Misteryo sa Dilim TV. Meron din po kaming Facebook page at TikTok. Hanapin niyo lang po ang Misteryo sa Dilim TV at i-follow niyo na kami para mas marami pang kwentong misteryo, kababalaghan at kwentong may aral ang mapakinggan ninyo. Muli ako po si Misteri at kita-kits sa susunod na video.